At tayo po ay patuloy na mag-aaral dito po sa libro ng Hebreo o ang sulat sa mga Hebreo. At nakakatuwa sapagkat wala pong nabanggit katulad ng sinabi po ni Pastora sa atin kagabi kung sino po yung sumulat nito, 'di ba? Sino po yung author nito, the account owner and host can watch recording. Naka-record. Okay. Kung sino po yung sumulat nito. Pero alam po natin kung sino po yung recipient, 'di ba, ng letter. Walang iba kung hindi yung mga Hebrews or yung mga lahi po ng mga Hebrew. At ang tanging pangunahing layunin, 'di ba, nabanggit po ni Pastora kagabi, kung bakit po isinulat po yung sulat na ito para po sa mga Hudyo, para sa mga Hebreo, talagang binigyang diin yung pagiging Hebrew nila, ay upang ipakilala, 'di ba, si Hesukristo bilang anak ng Diyos, 'di ba, bilang high priest, bilang siya po yung nagligtas sa kasalanan at wala nang iba, 'di ba, na mas mataas kaysa sa kanya. So sinasabi po dito, nakikita po natin na probably may tatlong grupo po ng mga tao na kinabibilangan po ng sulat po na ito, yung mga walang pagkakilala, 'di ba, sa Panginoong Hesukristo, yung mga Christian na nandito po sa kapanahunan po na ito, at yung mga alanganin, 'di ba? Yung mga alam nila, kumbaga alam nila yung patungkol sa kay Jesus, 'di ba? Alam nila yung patungkol sa kasulatan, alam nila yung alam mo yun, na iparating sa kanila, na ipaunawa sa kanila, pero hindi po sila totally nagbibigay, 'di ba, ng kanilang commitment, 'di ba, sa Panginoon. At marami pong ganyang mga Kristiyano sa kapanahunan po natin ngayon na alam po nila yung patungkol sa Diyos, alam nila yung patungkol kay Jesus, alam nila yung supposed to be devotion na ipagkakaloob nila sa Panginoon. Pero hindi po sila nagkakapagbigay ng complete, 'di ba, na commitment na ninanais, 'di ba, ng Diyos para po sa kanya pong mga tinawag, no? So yung letter po na ito ay punong-puno po ng mga katuruan, 'di ba, patungkol po kay Kristo. At nagsimula po yung author nito, kung sino man po siya, 'di ba, kung sino man siya, hindi niya pinangalanan yung kanyang sarili. At naisip ko po kanina, 'di ba, kasi kung papangalanan niya, maraming maaring umatake sa kanya, i-degrade yung kanyang credibility, 'di ba, sa kanyang pagsusulat, bakit niya sinulat yung mga ganitong mga bagay. Kaya hindi na pangalanan, 'di ba, kung sino po kung si Paul yung sumulat nito. Alam po natin na si Paul in all of his letters ay sinasabi niya, ito sulat kamay ko, ito ako yung sumulat nito. He claimed, 'di ba, yung ownership. Pero dito wala talaga Kumbaga talagang present lang niya yung lahat ng mga bagay na ito patungkol po kay Kristo, na hindi po niya binigyan, 'di ba, ng identity yung kanya pong sarili. Pero base sa atin pong mga mapapag-aralan dito po sa book ng Hebrews, makikita po natin na talagang napaka-taas din, 'di ba, ng kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Napaka-tindi din, no? Napaka-firm ng kanyang foundation, ng kanyang pagkaunawa, 'di ba, dito po kay Hesukristo, no? Kung kaya't ito po yung nababanggit niya sa kanya pong mga sulat. At hindi po natin wawalain sa atin pong isipan yung pinaka main objective po ng letter po na ito, na walang iba kundi itaas ang Panginoong Hesukristo, na siya po yung pinakamataas sa lahat po ng nilalang, no? Siya yung pinaka mataas, no? Siya po yung may dakilang authority, 'di ba, sa lahat po ng bagay. At pinasimulan po ng author
sa pamamagitan ng pagdi-differentiate, 'di ba, ng kapangyarihan between the angels and Jesus Christ. No? Kasi alam po natin na yung mga angels, nabanggit kagabi, dinidispatch po yan for the work, 'di ba, na ibinibigay ng Lord, 'di ba, sa kanila. At marami po silang role na ginagampanan, especially sa Old Testament. So isang mindset ng isang Hudyo, alam niya yung capability, 'di ba, ng isang angel. 'Di ba, na alam mo yon, makikita natin mamaya sa chapter 2 kung ano yung mga binabanggit po dito. Makapangyarihan po yung mga angels. Kaya po nilang pumatay ng ilang daan. 'Di ba, yung isang angel lang kaya niyang kaya niyang pumatay ng napakarami pong mga tao or mga kaaway. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba, dinidispatch sila ng Lord kung saan gusto ng Lord ipagawa yung mga bagay-bagay, even sa Revelation, sila po yung talagang sinasabihan, 'di ba, ng Lord na i-open mo na yung bowl, ilagay mo na yung mga calamities na ito. Sila yung inuutusan, 'di ba, ng Diyos, at napakalaki ng kanilang role, 'di ba, sa Bible. Kung kaya yung author po na ito ng Hebrews, 'di ba? Kasi may mga iba kasi nag-worship na sa angels, no? At sinasabi po niya na mas higit na dapat sinasamba, 'di ba, ng tao ang Panginoong Jesus, sapagkat binigyan niya ng batayan. Siya po yung anak ng Diyos, siya yung alam mo yon, siya yung sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Sabi niya, nandyan lahat ng authority. Tapos nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Merong mga pagkakaiba, hindi naman nilikha yung sanlibutan, 'di ba, dahil sa mga angels, no? Hindi yun binanggit, 'di ba, ng Bible sa atin, kundi sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng word. Kahit sa book ng John, makikita natin yun. In the beginning was the word, sinasabi po yun, no? And the word was with God, and the word was God. Tapos nilikha po yung lahat ng bagay. At sinasabi din po na siya yung nag-iingat ng sansinukom, siya yung naglinis sa mga kasalanan, hindi naman yung mga angels. Siya yung higit na dakila kaysa sa mga angels, no? So sinasabi dito, kaya dapat siyang sambahin, sabi dito sa verse 6, ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Siya po yung sinasamba, 'di ba, ng mga angels. So mas higit siya kaysa sa mga angels, no? Kung nakikita natin na superpowers po yung mga angels, sinasabi ng author po na ito sa Hebrews na mas higit ang Panginoong Jesus, na mas makapangyarihan, 'di ba, kaysa sa mga angels, kasi siya din yung nasa trono. Siya yung, alam mo yon, yung siya yung magro-rule magpakailanman. Sabi niya, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya at mananatili siya, hindi magbabago hanggang wala siyang katapusan, no? So yung sinasabi dito po sa verse 10 hanggang sa 12. So sa 10 po tayo stop kagabi. Sinasabi dito, sinabi pa rin niya, Panginoon, ng pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas at ililigpit mo gaya ng isang balabal at tulad ng damit sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi nagbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko, di ba? Hanggang lubusan kung mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Hanggang sa kasi kay ano lang, walang sinabi, no? Walang sinabi na alam mo yun, even in creation, hindi sinabi ng Diyos na kayong mga angels, dito kayo, maupo kayo dito sa kanan ko, maupo kayo dito sa dito sa upuan na inihanda ko, dito sa kanan ko. Kasi 'di ba, naka-reserve po 'yon sa Panginoong Jesus. Nakita natin even sa stoning ni Stephen, 'di ba, nakita niya ang Panginoong Jesus na nandoon, 'di ba, sa kanyang
trono lamang ay hindi siya nakaupo, kundi alam mo yon, i-welcome siya, 'di ba, doon po sa kanyang kaharian. So ito yung pinapakita no ng Hebrews sa bawat isa sa atin, no? Even sa mga recipient po ng letter na ito sa kapanahonan na yon. Ano ang mga anghel kung gayon, no? Big deal sa kanila sa isang alam mo yun, sa iba sa kanila, hindi naman sa lahat, pero sa iba sa kanila, big deal sa kanila yung patungkol sa mga angels. 'Di ba? Kasi sinabi ko po, superpowers po din po kasi sila. 'Di ba? Kasi dinidispatch sila ng God sa kanila pong mga trabaho, 'di ba? At hindi po madali, 'di ba, yung kanila pong mga ginagampanan din na role. At kung titignan natin, iba-iba po yung kanilang assignment. 'Di ba? Iba-iba po yung kanilang, may mga ni-name din, inalaw din ng God, 'di ba, na alam mo 'yon, malaman natin yung iba po sa kanila pong mga pangalan, 'di ba? May mga katulad nila Angel Gabriel, 'di ba, nila Michael, 'di ba? Binigyan tayo ng information regarding po sa mga yung iba, hindi na po natin alam, 'di ba? Hindi na natin alam. Pero sinasabi dito, ano ang mga anghel kung ganon? 'Di ba? Kung mas mataas itong si Jesus kaysa sa mga anghel, kasi si Jesus po yung kanyang subject hindi natin wawalain, 'di ba, sa atin pong isipan 'yon as we study yung book ng Hebrews para hindi po tayo lumayo, 'di ba? Lumayo doon po sa subject. Sabi dito, sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos, no? So binigyan din niya ng answer, no, kung sino yung mga anghel na ito. Sila yung mga espiritu, sabing gano'n, sila yung mga espiritu, no? Espiritong naglilingkod sa Diyos, no? At mga dalawang bagay, sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So may role po sila, 'di ba, na ginagampanan ayon doon po sa ipag-uutos sa kanila doon sa at kilala nila, 'di ba, nabanggit ni Pastora kagabi, kilala nila si Jesus, no? Kilala nila kung sino yung si Jesus, kasi kasama naman nila yan sa heavenly, no? Kasama nila. Ang problema lang kasi, 'di ba, ang tao yung yung hindi masyadong higit na nakakakilala, 'di ba, sa Panginoong Hesus. Kung kaya't ipinakilala ni Jesus yung kanyang sarili, and even yung mga lingkod po niya, yung mga disciples po niya. At ngayon, sa kapanahunan po na ito, pinapakilala din ng writer na ito kung sino si Hesukristo, 'di ba, sa pamamagitan ng kanyang letter po na ito, no? So binigyan niya ng description yung mga angels, sila yung mga espiritu sila, mga kapatid, ha, espiritu, no, na naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So chapter 2, sabi po dito, kaya nga, no, mahalaga po yung word na ito, 'di ba? Yung beginning ng chapter 2, kahit continuation po ito ng chapter 1, pero sa canon ay inilagay siya sa chapter 2. Kaya nga, sabi niya ganon, this is really important, no? Para makita natin yung mga susunod na dapat po niyang sabihin. Ano ba yung kanyang ano ba yung kanyang pinatutumbukan, 'di ba? Pagdating dito sa sinasabi niyang kaya nga, sinasabi ko po kanina na ang subject ay si Jesus Christ. Hindi natin 'yun wawalain, 'di ba, sa atin pong isipan. Kung subject si Jesus Christ at mas mataas siya, 'di ba, sa mga angels, ano ba yung meron kay Kristo? 'Di ba? Kung bakit nasasabi na mas mataas siya kaysa sa mga angels, na hindi dapat i-worship yung mga angels, kundi si Kristo yung dapat pag-alayan ng pagsamba. Kasi sabi niya, kahit yung mga angels ay dapat mag-worship. Di ba, dapat siyang sambahin, sabi sa verse 6, ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ano ba yung kanyang character? Ano ba yung meron kay Jesucristo?
'Di ba? Kung bakit prinipresent sa atin ng chapter 1 na mas mataas siya kaysa sa mga angel. Dito naman sa chapter 2, sapagkat ipresent siya na mas mataas kaysa sa mga angel. 'Di ba? Nagbigay siya ng ano dito Ano yung magiging response natin ngayon dito sa nalaman natin na mas mataas siya kaysa sa mga angels, 'di ba? Ano ba yung meron siya? Ano ba yung character niya? 'Di ba? Bakit nasabi na mas mataas siya at bakit siya yung dapat nating sambahin? So yun yung gusto niyang makita, 'di ba, ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi niya, after all of these things na kanyang binanggit sa chapter 1, sabi niya gano'n, dapat, yung word na dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. So from this statement, mga kapatid, doon sa tatlong tao kanina, 'di ba, na nabanggit ko na recipient ng letter na ito, yung mga walang pagkakilala, 'di ba, sa Panginoong Hesus, yung mga mananampalataya at yung mga nakarinig, 'di ba, pero hindi nagbibigay ng kanilang commitment, 'di ba, sa Panginoon. Para sa kanila yung letter na ito, 'di ba, para sa dalawang grupo ng mga tao na ito, yung letter na ito. Kasi yung mga hindi nananampalataya, hindi naman nila kailangan ito, 'di ba? Kasi wala nga silang pananampalataya, 'di ba? Wala nga, ayaw nga nila, 'di ba, dito sa katuruan po na ito. Pero doon po sa mga mananampalataya at doon sa mga nakarinig pero hindi po nagbibigay ng ng kanilang 100% commitment, 'di ba, sa Panginoon, this will serve as a warning again to them and as an encouragement, 'di ba, para po doon sa mga tunay na mananampalataya. Sinasabi niya na panghawakan nating mabuti ang narinig natin. Panghawakan nating mabuti yung narinig natin. Ano ba yung mga narinig na ito? Yung patungkol kay Kristo. Ito dapat yung panghawakan natin. Bakit kasi kaya nga importante yung pakikinig kasi doon na de-develop, 'di ba, yung atin pong pananampalataya. Importante talaga yung pag-aaral, 'di ba? Importante yung yung makinig tayo patungkol po kay Kristo at panghawakan natin 'yon. Para para sabi dito, para hindi tayo mailigaw. Kasi maraming po pwedeng magligaw sa tao 'di ba? Napakaraming po pwedeng magligaw. Sa kapanahunan po nila, big deal sa kanila yung mga angels Big deal sa kanila itong si Moses. Big deal sa kanila itong si Aaron. Big deal sa kanila yung kautusan. 'Di ba? Napakaraming po pwedeng magligaw sa kanila to think and to the point na ang subject naman ng lahat ng mga bagay na ito ay si Kristo. 'Di ba? Kahit ngayong tabernacle, 'di ba? Nakita natin yung tabernacle, lahat inexplain sa atin. Alam mo, sa isa sa mga sa isa sa mga pinakamagandang napuntahan ko dito sa Israel, number 1 talaga yung tabernacle. Iba talaga yung impact nito, 'di ba, sa akin kasi as you look at it, kahit sa labas pa lang, 'di ba, kahit sa loob, 'di ba, it speaks about Jesus Christ. 'Di ba, nakita natin 'yun, in-explain sa atin 'yun. Ang ganda-ganda lang na makita natin, na witness natin yung ganito pong mga bagay. Panghawakan natin 'yon, 'di ba? Upang hindi tayo, kasi maraming po pwedeng magligaw Sa kapanahunan natin ngayon, ang daming po pwedeng magligaw, 'di ba? Kahit mga katuruan, po pwedeng talagang ililigaw ka ng mga magagaling magsalita, 'di ba? Patungkol sa lahat ng mga bagay-bagay, no? Pero sabi ng author na ito, panghawakan nating mabuti. Sabing ganun. Alam mo, pag hinahawakan mong mabuti, 'di ba? Hindi mo 'yan i-let go agad-agad, 'di ba? Hahawakan mo talaga 'yan kahit ano pa yung mangyari, no? Sabi niya, yung mga narinig natin upang hindi tayo mailigaw. And this speaks about
Jesus Christ. Uulit-ulitin ko po 'yon, no? Tungkol doon po sa character ni Kristo, tungkol sa kanyang sa lahat ng natutunan natin tungkol kay Kristo. At kung tayo po ay nag-aaral sa banal na kasulatan, mga kapatid, hindi ka po pwedeng hindi ma-magnetize sa character ni Kristo. 'Di ba? Grabe lang yung kanyang character, yung kabuuan ng kanyang pagkatao, 'di ba? Maging doon po sa kanyang ministry, wala ka talagang masabi 'di ba? Hindi mo talaga, pag nakilala mo siya talaga ng lubusan sa pamamagitan ng iyong pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan, hindi po pwedeng hindi ka ma-in love 'di ba, sa kanya, kasi grabe siyang umibig, grabe siyang magbigay, 'di ba, ng kanyang buhay para lang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Grabe yung kanyang paanyaya, grabe yung kanyang mga pinagdaanan, kahit wala siyang tulog, 'di ba? Nandyan siya na nangangaral, alay lakad sila sa kapanahunan po na 'yon. Pero talagang very willing siya na i-devote yung kanyang sarili, 'di ba? Naturuan ang mga disciples mag-minister sa mga tao, mag-perform ng mga miracles, tulungan yung mga tao, abutin yung mga tao, pagalingin yung mga tao. Napakadami, 'di ba, na po pwede nating mahalin. At isa na po doon, 'di ba, yung pagbibigay niya ng buhay para sa bawat isa po sa atin. So yun po yung ating panghahawakan lagi, 'di ba? Yes, we may differ in theology, 'di ba? We may differ in so many other things regarding sa atin pong pananampalataya, even sa ating paggawa sa iglesia, 'di ba? Pero there is one thing in common sa atin, and it is the Lord Jesus Christ. Siya lagi yung ating tinginan, 'di ba? Siya yung subject ng lahat ng bagay, no? Siya yung lagi nating tinitignan sa lahat ng atin pong ginagawa. Sabi dito, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. Sinasabi niya dito na kahit mas mababa yung mga angel at mas mataas ang Panginoong Hesukristo, 'di ba? Hindi naman matatawaran yung kanilang ginawa, 'di ba? Yung kahit nga yung pagre-relay ng message, trabaho 'yun, 'di ba? Sa kapanahunan na 'yun ng mga angels. Naalala natin na nung pinanganak ang Panginoong Hesus, sino yung nagsabing ipinanganak na yung Messiah? Mga angels. 'Di ba? Sino yung kumausap kay Mary? Angel. Kung sino yung nagsambit, 'di ba, kay Elizabeth, sino yung makapag-usap kay Zachariah, 'di ba? Sino makapag-usap kay Moses, and so many other things in the scriptures. Mga angels, 'di ba? Hindi matatawaran din yung kanilang ginawa, at maging doon po sa kanilang pagpapahayag sa, sabi dito, sa pamamagitan ng mga angel, napatunayang totoo, ang sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. 'Di ba? Tumanggap ng kaukulang parusa. Makikita natin dito sa statement na ito, mga kapatid, from chapter 2 ng verse 1. Makikita natin na may invitation doon, no? May invitation. Nakita natin yung invitation doon about the character of Christ. 'Di ba? About doon po sa kabuuan ng pagkatao ng Panginoong Hesus. May invitation doon, pinapakilala po niya doon upang hindi tayo maligaw, sabi niya. Dapat mag-stick tayo doon sa ating mga narinig. Yun po yung invitation, no, na para doon po sa mga recipient ng letter na ito, and at the same time sa bawat isa po sa atin, 'di ba? This is an invitation. Pero ang susunod na ito, warning. 'Di ba? May warning. Ganyan po nakapaloob lagi yung gospel. 'Di ba? Even sa ating pagme-minister sa tao, pagpro-proclaim ng gospel, lagi pong ganito. 'Di ba? May invitation at merong warning. Marami kasing tao sa kapanahunan ngayon, 'di ba? Alam nila na dumating si Kristo. 'Di ba? Nagligtas 'yon. Pero ano ba yung dahilan bakit siya dumating? 'Di ba? Ano ba yung dahilan bakit siya pumunta? Ano ba yung dahilan bakit siya nandyan? 'Di ba? Oo, bibigyan tayo ng magandang buhay. Oo, dahilan po 'yon. Pero ang makikita po natin as we study the book of Hebrews, makikita natin na bibigyang diin niya na kaya dumating si Kristo ay upang mamatay, 'di ba? Para po sa ating mga
kasalanan, no? Mabigyan tayo ng buhay, 'di ba? Ma-open sa atin yung buhay, 'di ba, na walang hanggan. So punong-puno po ito, no, ng pagtuturo patungkol kay Kristo, no? Isa ito sa mga books na kung saan makikilala natin, makikita natin yung kabuuan, 'di ba, ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi niya dito na totoo po yung mga binabanggit patungkol kay Kristo at sino mang lumabag o hindi sumunod ay tumanggap, sabi dito, ng kaukulang parusa. Lahat ng mga hindi tumanggap, 'di ba? Lahat nakita natin, 'di ba, na talagang may mga kaparusahan na inilaan, 'di ba, para po sa kanila magmula pa sa Old Testament. Makita natin that those who disobeyed the commandment of God ay meron pong kaparusahan sa kanila. Even sa New Testament, even sa Revelation, alam natin na yung disobedience nagbi-bring talaga siya ng curse. Pero yung obedience nagbi-bring po siya ng blessing. Ito po yung warning, 'di ba, na binabanggit po dito. Verse 3, gayon din naman, sabi niya, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito, no? So tanong naman yung ginawa niya, no? Paano tayo makakaiwas sa parusa? Sabi niya, so may warning, 'di ba? May warning na una niya present yung character ni Kristo, yung kabuuan ng alam mo yon, yung patungkol sa kabuuan ni Kristo. Binigyan niya ng warning yung tao, yung certainty ng judgment ay nandiyan kung hindi ka mag-uobey. So this is also a warning to us, 'di ba? Doon sa mga hindi nagbibigay ng 100% na commitment sa Panginoon, this is again another warning, 'di ba, na maririnig po natin sa kapanahunan po na ito. Even the angel will testify na totoo yung mga ipinapahayag, 'di ba, patungkol kay Kristo. Lahat, alam mo yon, totoo yung lahat ng ito, mapapatunayan po nila ito kasi sila yung naidi-dispatch, nabanggit ito, 'di ba? Sila yung naglilingkod sa Diyos, sila yung isinusugo upang upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. They will testify, 'di ba, about doon po sa katotohanan patungkol kay Kristo. At kung hindi tayo maniniwala at magbibigay ng commitment natin 100% sa katotohanan ito, sabi niya, kung hindi natin binibigyan ng halaga, 'di ba, yung napakadakilang kaligtasang ito, ano yung po pwedeng mangyari? 'Di ba? Magkakamit tayo, sinabi niya, magkakamit ng kaparusahan. 'Di ba? Magkakamit ng kaparusahan. Kaya pag hindi natin ini-embrace na mabuti, 'di ba, yung kaligtasan na meron tayo. 'Di ba? Marami kasi binabaliwala lang, 'di ba? Alam mo 'yun, hindi sila nagbibigay talaga ng total commitment nila sa kaligtasan po na iyon. Parang napaka-ungrateful doon po sa pagkakaligtas, kapatid. 'Di ba? When we look yung description po ng hell, ay naku, napakahirap, mas matindi pa yun sa COVID, 'di ba? Doon kasi ay eternity. At yun po yung nais ng Diyos na malaman natin, na sa Panginoong Hesus, hindi na tayo pupunta doon. Hindi na tayo magsasuffer doon. Pero kung hindi natin tatanggapin at papahalagahan, 'di ba, yung napakadakilang kaligtasang ito, may kaparusahan. Yung certainty ng judgment ay talagang mangyayari. So this is a warning. Sabi dito, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Magmula pa sa Old Testament, sinabi ni Jesus, 'di ba, sa mga Hudyo sa kapanahunan ng Bagong Tipan, search the scriptures. 'Di ba? Kasi kung mag-search kayo sa scriptures, wala kayong ibang makikita doon kung hindi ako. Kaya nga kung titignan natin yung banal na kasulatan, magmula from cover to cover, alam mo kung anong makikita natin doon? 'Di ba? Si Kristo. Si God ang makikita natin. Si God mismo, ito yung kanyang kwento eh.
Kaya napakasarap itong basahin. Pag bulay-bulayan. Kasi ito'y kwento ng Diyos. Kaya nga lagi ko pong sinasabi na hindi mo po pwedeng i-interpret ng sarili mo yung Bible. Kasi kwento ito ng Diyos eh. Kailangan mo itong tanggapin. Kailangan mo itong unawain. At hindi naman siya nakakalito, di ba? Napakaliwanag naman lahat ng kanyang sinasabi. Kasi pinapakilala ng isang mapagmahal na Diyos yung kanyang sarili sa you as a reader. Di ba? Sa you as a reader, sa you as a learner. Kaya napakaganda po nitong aralan, no? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Siya naman talaga yung nag-initiate ng kaligtasan, eh. Hindi naman tayo yung nag-ask, eh. 'Di ba? Magmula pa nung nagkasala ang tao, ang Diyos na yung gumagawa ng pamamaraan upang iligtas yung tao. Gaano ba kahalaga yung tao sa Diyos? 'Di ba? Kahit yung tao hindi niya minsan nakikita yung halaga ng Diyos sa buhay niya. Pero ang Diyos nakikita niya yung kahalagahan ng tao. Bakit ano ba yung meron sa tao? 'Di ba? Bakit masyadong pinangangalagaan ito ng Diyos? Kasi pwede naman siya mag-create ng iba eh. Kakamatayan naman yung tao, pwede mag-create naman ng iba, pwede naman niyang palitan sana yung makasalanan na lahi na ito. Pero hindi niya ito ginagawa. Bakit? Anong meron sa tao? Kaya kung titignan natin sa sarili natin, ano bang meron sa akin? Yung kanta na, Why have you chosen me out of millions? 'Di ba? Na child mo. Bakit ako yung pinili mo? Ang dami kong kasalanan. Alam mo yun, when you realize at it, kung sisuriin mo yung sarili mo, 'di ba? Napaka-grateful lang talaga ng isang tao na makita yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. 'Di ba? At yung response po niya in that love na ibinibigay sa kanya ng Panginoon is service to God, commitment to God. 'Di ba? Yun po yung kaya. Sabi niya dito, at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Sinasabi ng writer na ito, 'di ba, na ang Panginoon yung unang naghayag ng kaligtasan na ito. At yung mga nakarinig, nag-testify sila. Even sa mga early Christians, tayo, yung Bible yung ating authority, yung mga patutuo ng mga early Christians, and even us ourselves. Di ba? Napapatunayan po natin yung pagkilos ng Diyos in our obedience. No? So sabi dito, nakarinig sa kanya at napatunayan na ang lahat ng ito ay totoo. Verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos. Di ba? Even ang God ay nagbibigay din ng testimony, 'di ba? Sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba-ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Yung confirmation ni God regarding kay Jesus Christ ay nandiyan din. It was written, 'di ba? Naibigay po ito sa atin. Maging doon po sa baptism, sabi niya, 'di ba, ito yung aking anak na kinalulugdan. Sundin ninyo siya. Maging doon sa performance ng mga miracles and wonders, pinatunayan na walang maikukumpara dito kay Jesucristo. Si Jesus Christ talaga yung subject ng book ng Hebrews. Pinapakita dito na mataas siya, 'di ba, sa lahat ng bagay at karapat dapat siya, 'di ba, doon po sa pagsamba. Kaya yung mga ganito pong mga pag-aaral patungkol po kay Kristo, hindi po ito masasayang, mga kapatid, kasi nadidevelop sa atin, 'di ba? Naidadagdag po sa ating kaalaman na yung Diyos na pinili nating paglingkuran ay totoo, 'di ba? At hindi siya nagbabago. Pag sinabi niyang kung ano yung kanyang sinabi, maging doon po sa judgment, ito ay totoo. Ito ay mangyayari, 'di ba? Lahat ng kanyang mga warnings ay totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga yung sinabi natin, ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban, no? Ayon sa sariling kalooban. Verse 5, hindi sa mga anghel, back to the angels, ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain, ang daigdig na aming
tinutukoy, 'di ba? Ang daigdig na aming tinutukoy. Sa kapanahunan po na ito, mga kapatid, 'di ba? Makikita po natin na alam mo 'yon, yung pagkatawag ng tao when we go back to Genesis, 'di ba? Create po yung tao upang maging ruler, 'di ba, ng earth. Binigyan, alam mo 'yun, yung nandun si Adan, 'di ba? Nakita ni God na kailangan ni Adan ng makakasama, 'di ba? Nandun create niya lahat. 'Di ba? Create niya lahat ng mga kakailanganin ni Adan, lahat pati yung kanyang mga kakainin ay nandun na. Ito talaga yung pagkatawag ng tao, 'di ba? To rule the earth. Siya yung magiging king dito sa undefiled earth. Ito yung kanyang pagkatawag, 'di ba? Ito yung kanyang pagkatawag. Lamang nagkaroon ng problema, 'di ba? Sapagkat nagkasala ang tao, 'di ba? Kaya na-defile siya, nagkasala siya, pinaalis siya. Alam natin yung kwento, pinaalis siya doon po sa garden, 'di ba, ng Eden, no? At nawala sa kanya yung yung pagiging tagapamahala ng daigdig na ito. 'Di ba? Nawala po sa kanya. Sa kapanahunan po na ito, sa status ng sa status ng mundo na kinalalagyan po natin, men are trying to rule the earth. 'Di ba? Men are trying to rule the earth. Pero alam mo 'yon, hindi niya talaga totally ni-rule, kundi ang tawag doon, yung sinisira niya yung mundo. 'Di ba? Hindi niya ni-rule. Ang earth yung nagro-rule sa tao, maging sa pag namatay ka, kakainin ka ng lupa kasi may kamatayan eh. Yung unang pagkakalikha ng tao, nung wala pang kasalanan, walang kamatayan. Ngayon may kamatayan na dito sa undefiled world dahil sa kasalanan, at ang mundo na yung nagro-rule sa tao. Maraming sinira ang tao sa mundo, mga kapatid. Kasi he wants to try to get back yung kanyang pagkatawag to rule the earth. Pero sira eh. 'Di ba? Kahit sa kailaliman ng dagat, sinubukan niya na i-rule. Sinubukan niya maging sa kaitaas-taasan. 'Di ba? Nagkakaroon lang ng matinding problema sa kanyang pagnanais na i-rule yung mundo. 'Di ba? Maraming ginawa, nag-create siya ng mga plastics, 'di ba? Ang daming ginawa ng tao na hindi na, kahit nga yung mga yung mga pollution, creation din ng tao 'yan. 'Di ba? Na hindi naman nakakabuti at nakakatulong sa mundo. No, nang dahil sa kasalanan na ito, 'di ba? Hindi pabuti yung mundo eh. Dito ang mundo na ito will go talaga sa destruction, sa ayaw at sa gusto ng tao. Kahit ano pa yung gawin ng tao, ito na yung nakadestin dito po sa mundo na ito. Kaya nga kung tayo mag-i-invest ng lahat-lahat natin dito sa mundo, wrong investment. 'Di ba? Sinasabi po 'yan ng scripture, no? Pero kung mag-i-invest tayo sa Lord, yun po yung magtatagal, no? Sinusubukan ng tao, no? Hindi sa mga angel ipinamahala, kundi sa tao. Yun po yung kanyang pagkatawag. Sinabi ko po kanina, ano bang meron sa tao? 'Di ba? Bakit ganun na lang pinahahalagahan ng Diyos ang tao, no? Sabi kasi create niya yung mundo eh para sa tao. 'Di ba? Ginawa siyang ruler. Nagkamali lang siya, pero alam mo, binabawi ng God 'yon. 'Di ba? Pilit inaayos ng Diyos yung tao para maging ruler ulit siya. Alam mo yun, hindi nag-give up ang Diyos sa tao. 'Di ba? Alam mo, nag-fall na yung tao, pero ang God gumawa pa rin siya ng paraan para itayo yung tao. 'Di ba? At gawin yung kanyang tungkulin as king and ruler ng mundo. At maging sa bagong daigdig, mga kapatid, 'di ba? Sa new heaven and earth, alam mo 'yon, may bahagi yung tao sa ruling. Hindi yung mga angels. Yung mga angels ay pansamantala lang, pero nasa tao yung binigyan tayo talaga ng ng pribilehyo,
ng Diyos, 'di ba? Upang mag-rule sa mundo, 'di ba? Mag-rule even sa bagong mundo na ibibigay sa atin ng Diyos. Sa heavenlies, may part ang tao. Grabe lang talaga ang Diyos, no? Kung siya ay maglikha ng isang katulad po natin, hindi siya nag-give up. 'Di ba? Hangga't nandyan yung buhay mo, hindi tayo tinitigan na hangga't nandyan yung grace ng God, hindi niya tayo tinitigilan. Lagi niya tayong ini-invite. Dito anak, kasi dito ka mapapabuti. 'Di ba? Laging ganun yung invitation lagi niyang hindi siya nag-give up, no? Lagi niyang ibabalik yung tao according doon po sa pattern ng grace na kanyang itinakda, 'di ba? Upang yung tao ay muling maitayo, 'di ba? O muling maitayo. Sabi dito, ang daigdig na aming tinutukoy, yung daigdig na pinapangaral nila, sino kaya yung talaga nito, no? Yung writer na ito, kasi nangangaral din siya eh. Sabi dito, sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Sabi niya, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan, yung mankind. No, grabe lang. Sandaling panahon mo siya ginawa, sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa sa mga angel. Sabi niya, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati, iginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha, at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. No, mas mababa, no, create ng Diyos ang tao na mas mababa sa mga angels, kasi ang dami naman nilang pagkakaiba, 'di ba? Yung mga angels ay nasa heavenly, yung tao ay nasa earth, 'di ba? Makikita natin na yung mga angels ay walang kamatayan, yung tao meron dahil sa kasalanan, maging sa physical, yung alam mo yon, limited yung kayang gawin ng tao. Yung mga angels, pwede silang magparuot, parito sa kung saan nila gusto, 'di ba? At marami pa yung tao ay alam mo yon, nagkaroon lang siya ng access sa Diyos dahil kay Kristo. Pero yung mga angels, lagi nilang kasama ang God, 'di ba? Yung presence, mga spirit sila, lagi nilang kasama ang Diyos. So may pagkakaiba. Mas mababa nga yung tao sa pagkakalikha ayon sa physical na kaanyuan ng tao. Pero alam mo yon, bibigyan wala sa abande, the redemption, bibigyan kung itatayo ulit ng Diyos ang tao, ayon doon po sa kanyang pagkatawag sa tao, magiging mas mataas sila, 'di ba, kaysa sa mga angels. Napag-aralan natin 'yan sa book ng Revelation. Magiging ruler, 'di ba, doon po sa kingdom ng God, hindi yung mga angels kundi yung mga lingkod ng Diyos na nagtagumpay, 'di ba, sa kanila pong takbuhin. Ano ba kinu-question dito, ano ba yung tao? Grabe lang, no, yung kung titignan mo kahit in the form of question na ito, 'di ba? Napakahalaga lang talaga ng tao sa Diyos. 'Di ba? Grabe lang talaga yung kanyang pagmamahal sa tao. Kaya upon reading this, makikita natin na grabe ka lang talaga magmahal, Lord, sa isang katulad ko. 'Di ba? Sa isang katulad ko. Wala akong po pwedeng maipagmalaki. Everything that I have is yours. 'Di ba? Maging yung aking buhay, maging yung aking kinabukasan, 'di ba? Ay hawak ng Diyos. Wala lang talagang po pwedeng ipagmalaki yung tao. 'Di ba? Ang pwede lang talagang ipagmalaki ng tao ay yung grace ng God at yung mercy ng God kung bakit siya nakakatayo at bakit siya nag-i-exist, 'di ba, dito po sa mundo na ito. 'Di ba? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Minsan nagyayabangan tayo, 'di ba? Marami tayo. Pero hindi, kapatid, 'di ba? Upon seeing who God is, upon seeing the mercy and grace ng God, makikita lang talaga natin, 'di ba, yung alam mo yun, yung kalakihan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At hindi ito process upang tayo po ay mag-develop ng pride, 'di ba? Hindi ito process upang tayo ay magyabang, kundi process ito upang higit nating tanggapin, 'di ba, yung Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Higit nating ma-realize yung lahat ng mga privilege,
'di ba, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Higit tayong magbigay ng ating 100% na commitment, 'di ba, sa Panginoon. Kasi ganun tayo tinitignan ng God eh. Nakakahiya lang talaga kung hindi natin makita yung kanyang kadakilaan, 'di ba? Nakakahiya lang na hindi natin makita yung kanyang pag-ibig. Kasi ganito na nga niya, grabe lang yung pagprepresent ng author na ito, yung patungkol kay Kristo at patungkol sa Diyos at kung sino yung tao sa Diyos. 'Di ba? Kung sino yung tao sa Diyos. Wala tayong po pwedeng may pagmalaki. 'Di ba? Pero bakit tayo pinapangalagahan? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Kaya nga 'di ba? Ano ba yung meron tayo? 'Di ba? Wala naman tayo talagang maipagmamalaki. Wala lang talaga. Pero bakit tayo pinangangalagaan ng Diyos? Kasi mahal tayo eh. 'Di ba? Mahal niya tayo. At yung pagmamahal na iyon ng Diyos sa atin, ito yung talagang mag-i-ignite sa atin to know Him more and to serve Him more. 'Di ba? Kasi wala naman siyang ibang ninais eh for our destruction. 'Di ba? Hindi niya gusto na mapahamak tayo. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng buhay na kasiya-siya, kaaya-aya. 'Di ba? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. 'Di ba? Kaya yung invitation niya, 'di ba? Sa mga matitigas ang puso, sa mga talagang hindi nagbibigay ng 100 commitment nila sa Panginoon. Kapatid, napakabuti po ng Diyos. At yung kabutihan ng Diyos, hindi ito magiging pasas sa atin to sin and to disobey. Kundi magiging pasas natin ito to serve Him more. 'Di ba? Yung talagang gagawa ka ng paraan, i-hold mo talaga yung lahat ng mga bagay upang ikaw ay makapaglingkod, 'di ba, sa Panginoon. Yung talagang i-embrace mo yung service mo, 'di ba, sa Panginoon. At walang ibang makakaano noon, walang ibang prevent sa iyo in serving your God kasi kita mo yung habag niya eh. Kita mo yung pag-ibig niya eh. Kita mo yung mercy niya eh. 'Di ba? Kahit sa akin, sa part ko, nakakahiya na malaman ito. 'Di ba? Kasi kung yung commitment ko ay 50-50, 'di ba? Ito ay encouragement sa akin to give more. 'Di ba? Kasi He deserves it. He deserves it. He deserves it. He deserves the best. 'Di ba? Kasi kung magbigay siya, the best eh. So ako bilang creation, anong gagawin ko? To give also my best. 'Di ba? To that God. Sabi dito, nang ipinasakop ng Diyos, sabi niya, nang ipinasakop ng Diyos, bakit ba pumunta si Kristo dito? Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, take note of that, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Di ba? Ibinigay sa Garden of Eden, ibinigay naman talaga lahat ng Diyos eh. 'Di ba? Maliban doon may commandment si God doon, wag niyo itong as a testing, 'di ba, sa kanila, yun lang naman. Pero lahat ipinailalim sa tao. Sa kasalukuyan, sabi niya, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay, subalit alam nating si Jesus, sabi niya, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa sa mga angel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Bakit ba pumunta si Jesus? 'Di ba? Yung sinasabi ko po kanina, ano ba yung dahilan? Bakit pumunta si Jesus sa atin? 'Di ba? Maganda na yung kanyang kalagayan. Bakit ba? Ano ba yung reason bakit siya dumating? 'Di ba? At isa ito sa nakikita natin, pinipresent po sa atin upang maging substitute natin. Kasi tayo yung dapat mapahamak eh. 'Di ba? Dahil sa ating mga pagsalansang at kasalanan, tayo dapat yung papunta doon sa impyerno eh. Pero gumawa ulit si God ng paraan eh. Alam mo lang yun? Grabe lang talaga yun eh. Ito mapapahamak ito. Gagawa ako ng paraan. Siya mismo yung nag-initiate ng mga bagay. Siya mismo yung gumawa ng paraan. Walang ibang walang ibang pupwedeng gawin. Yung mga dugo ng mga hayop, yung mga handog, hindi na sapat. 'Di ba? Kasi ginagawa na lang itong parang
alam mo yon yung tradition ng mga tao, sinabi ni Yahweh, di ba? Hindi na sapat, hindi na ako, hindi ko natitignan, hindi na ako maano sa inyo. Di ba? Kahit yung inyong pag-aawitan, hindi na sapat. Ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan. Di ba? Upang magkaroon tayo ng substitute, upang merong mamamatay. Kasi yun yung talagang sinabi, dapat may mamatay. 'Di ba? Nung nagkasala sina Adan at Eve, 'di ba? May nag-sacrifice na buhay, yung sacrifice, yung alam mo yun, yung pinatay para makuha lang yung balat, maipantakip sa kanila, 'di ba? Nag-suffer yung isang doon, 'di ba? Nag-suffer yung buhay na yon. Ganun po yung yung sakripisyo, merong dapat mamatay, meron dapat alam mo yun, may maisa-sacrifice nang dahil sa kasalanan. 'Di ba? At ang Diyos mismo yung nagbigay, 'di ba, ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit alam mo yun, mas mataas siya kaysa sa mga angel, pero dahil siya yung naging substitute ng ating mga kasalanan, mas mababa siya sa mga angel, pero pansamantala lang, temporary lang. Kahit sa atin, temporary lang din po yung ating pong mas mababa sa kanila, no? Sabi dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, ang Diyos pa rin yung nagbigay ng kanyang habag sa atin. Kasi hindi marirestore kung hindi gagawa ang Diyos ng paraan. 'Di ba? Hindi marirestore yung ating relationship kahit anong gawin ng tao, kahit ilan pa yung kanyang katayin at hindi na yun magiging sapat. 'Di ba? Kaya ang Diyos mismo yung gumawa ulit ng paraan. Niloob niyang, sabi dito, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Mabigat na word ito, mga kapatid, ha. 'Di ba? Kasi si God mismo ang nagbigay ng offering, 'di ba? At ang offering na 'yon ay ang buhay ng Panginoong Jesus. Siya mismo yung nagbigay, 'di ba? Siya yung nagkaloob, 'di ba? Niloob niyang si Jesus, 'di ba? Hindi dahil ipinagsigawan siya ng mga Hudyo, crucify him, crucify him. Hindi 'yun. Si God mismo yung nag-program noon na si Kristo ay dapat mamatay, 'di ba, para sa ating mga kasalanan, no? Napakabuti lang dahil sa kagandahang loob, 'di ba, ng Diyos. Sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap, perfect ng Diyos, at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Dahil sa ginawa ng Diyos na iyon, 'di ba, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. This is basic, no? This is basic. Alam na po natin yung lahat ng mga bagay na ito. Pero katulad nga ng sinabi ko, i-present ulit sa atin to make that faith firm. 'Di ba? Yung magiging firm yung kanyang foundation. Si Jesus ang nagbigay sa atin siya yung naging salvation natin. Siya yung naging substitute upang magkaroon tayo ng salvation. Pero sino yung nag-initiate? It is God. Hindi natin inask na iligtas tayo. Si God ang nag-initiate ng kaligtasan ng tao para i-restore siya ulit doon sa kanyang dating kinalalagyan. Ibabalik siya ulit doon sa dati niyang dapat kalagyan, no? Sabi dito, ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinakahiyang tawagin silang mga kapatid, katulad ng kapatid, 'di ba? Sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. So si Jesus yung naging salvation natin, 'di ba? Si Jesus yung nagbigay sa atin ng sanctification. 'Di ba? Sinanctify tayo dahil doon sa kanyang kasalanan, alam mo, napawalang sala tayo sa Diyos. Kaya nga nakakapaglingkod na tayo ng maayos 'di ba, sa Panginoon? Kasi wala na tayong dala-dala. 'Di ba? Lahat ng mga past natin, hindi naman natin 'yun ikinakatuwa. Pero thinking na may namatay na in our substitute, thinking na ginawa niya ito para ma-save tayo, alam mo namang aalalahanin mo pa rin.
'Di ba? Ay kasi nagkasala ako kasi hindi kapatid, hindi na 'yun issue sa Diyos. Ang issue ngayon ay kung papaano ka mag-move forward. 'Di ba? Paano ka ngayon lalakad, 'di ba? After na tinanggal na lahat ng Diyos yung mga baggages, ano yung magiging response mo? Nandun ka pa rin, hindi ako gumagalaw kasi ganito, ganito. Hindi. Gumalaw ka, mag-move forward na tayo. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos eh. Siya yung ating naging salvation. Eh. Si Kristo na yung ating naging salvation. Siya na yung nag-sanctify sa atin. Wala, hindi pa rin tayo gagawa. Diba? Doon sa mga hindi pa rin nagbibigay ng kanilang commitment sa Panginoon, alam mo kapatid, hindi pa talaga nila, 'di ba, nakilala ang Diyos. Kasi kung nakilala nila yung Diyos, magbibigay sila, magsisikap sila eh. At least naghumahakbang sila. 'Di ba? Gumagawa sila talaga ng paraan in response to the mercy and goodness ng God. Kasi alam mo 'yun, hindi baliw lang yung hindi magre-response eh. Paralisado lang yung hindi magre-response eh. Kung ikaw ay tinanggalan na ng lahat ng mga bagay, tapos ayaw mo pa ring gumalaw. 'Di ba? Alam mo yun, ganito pa, wala kang response. 'Di ba? May problema yung tao na gano'n. Pero yung clear yung mind mo, 'di ba? Nawala na lahat ng mga namatay na si Kristo, siya yung naging substitute, 'di ba? Siya yung naging salvation ko, siya yung nag-sanctify sa akin, 'di ba? Ano ngayon ang gagawin ko? Lang namang mananatili ako doon sa aking kinalalagyan. 'Di ba? Lang namang mananatili pa rin ako na ako yung dating ako. Pinalaya na ako ni Kristo eh. 'Di ba? Pinalaya na tayo ni Kristo eh. Bakit ano pang ginagawa natin? 'Di ba? Kung hindi maglingkod sa Panginoon. Yung nga yung purpose eh. Paano tayo babalik sa dati nating kalalagyan o kinalalagyan kung hindi natin susundin ang Diyos? Pinalaya tayo para maging malaya tayo, 'di ba, sa pagsunod sa Panginoon upang makalakad tayo ng mas maganda, 'di ba? Kahit mahirap yung daraanan. Pero mahirap kasi yung lumalakad ka na marami kang dala. Kaya tinanggal na yan ng Diyos eh upang makalakad tayo ng mas maayos, 'di ba, para po sa papunta sa Diyos, no? Sinabi rin niya, ako ay nananalig sa Diyos at tugtong pa niya, narito ako at ang mga anak nakaloob sa akin dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Tao yung sinasabi niya, na i-restore. Tao yung niligtas, tao yung, alam mo yun? Di ba? Papunta na supposed to be yung tao sa destruction, pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, di ba, itatayo siya ulit ng Diyos. Di ba? Dahil kay Kristo, no? Naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Siya yung conqueror natin. Di ba? Siya yung naging naging savior natin, na conquer niya maging yung death. Di ba? So this is also what will happen to us. 'Di ba? Yung death ay mapagtatagumpayan din po natin. 'Di ba? Magkakaroon din tayo ng panibagong buhay, 'di ba, na kasama ng Diyos. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Sino bang hindi takot mamatay, kapatid? Kaya nga tayo nag-iingat, 'di ba? Nagve-vegetarian tayo, hindi tayo kumakain ng taba and everything. Kasi nag-iingat tayo ng ating buhay upang kahit papaano humaba din po yung ating lahat. Sino ba yung hindi takot mamatay? Yung mga nagsusuicide, di ba? Sasabihin natin hindi sila takot din po yung mga yun. Wala lang talaga silang alam mo yun, na alipin lang talaga sila ng kanilang takot, 'di ba? At pangamba sa buhay na ito, no? Pero sabi dito, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari, high priest, si Jesus pa rin yung kanyang topic, na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog
nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at dusa. Siya man ay tinukso at nagdusa. So, ang lahat ng ito na nakita natin, siya yung ating high priest, di ba? Siya yung tutulong sa atin kapag tayo po ay tinutukso. Siya po yung nagbigay, nag-alay ng handog para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Siya yung nag-conquer. Siya yung victor doon po sa kamatayan, siya yung nag-sanctify sa atin, siya yung nagbigay sa atin ng salvation, siya yung nag-substitute sa atin upang hindi na tayo maparusahan pa dahil sa ating mga pagsalansang. Si Jesus po yung tinutukoy ng lahat ng mga bagay na ito. Di ba? Si Jesus yung tinutukoy ng lahat ng mga bagay na ito. And upon hearing this, mga kapatid, what will be your response? Di ba? What will be your response? Are you willing to give yung 100% natin pong commitment, di ba, sa Diyos na ito? So, this is an invitation. This is a warning. Kung hindi po nyo tatanggapin, hindi po natin tatanggapin, may kaparusahan na sinasabi po niya dito. Pero bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw mong mag-respond ng iyong 100% sa Panginoon upon hearing all this good things, di ba, na meron ang Diyos natin. So, yun po yung ating lesson at bibigay ko na po kay Sister Demi. Magandang